Isang napakagandang araw sa ating mga lolo at lola, sa ating mga magulang, at sa lahat ng ating mga pensyonado sa buong Pilipinas. Maupo muna kayo, kunin ang inyong mainit na kape o tsaa, at pakinggan ninyo ng mabuti ang balitang ito dahil ngayong araw na ito may dala akong napakagandang balita para sa inyo. Oo, hindi kayo nagkakamali. May 12,000 pension boost na naghihintay sa mga karapat-dapat na miyembro ng SSS at GSIS ngayong Abril 2026. Huwag ninyong palampasin ito, manatili kayo rito at alamin natin kung kayo ay kabilang sa mga matatanggap ng napakagandang benepisyong ito. Sama-sama nating tuklasin ngayon na, mga kababayan, bago tayo sumabak sa mga detalye, importanteng maunawaan natin kung saan nanggagaling ang 12,000 na pension boost na ito at kung bakit ito isang napakamahalagang tagumpay para sa ating lahat. Ang 12,000 na benepisyong ito ay hindi isang simpleng one-time payment lamang. Ito ay resulta ng pinagsanib ng mga reforma sa ilalim ng SSS Pension Reform Law at ng pinabuting mga patakaran ng GSIS na unti-unting isinasabuhay mula 2025 hanggang 2027. Ang pamahalaan sa pamamagitan ng Kongreso at ng ating mga ahensya ng gobyerno ay nagdesisyon na palakasin ang buwanang pensyon ng bawat miyembro upang matulungan sila na harapin ang tumataas na presyo ng bilihin, gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa mga miyembro ng SSS, ang reforma ay nagbibigay ng 10% na taunang pagtaas para sa retirement at disability pensioners at 5% na pagtaas para sa mga survivors o naiwang pamilya. Kapag pinagsama-sama ang mga pagtaas na ito, mula 2025 hanggang 2027, ang kabuuang pagtaas ay aabot sa 33% sa loob ng 3 taon. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ngayon ay 5,000, sa taong 2027, ang inyong matatanggap ay magiging humigit kumulang 6,650 bawat buwan. Malaking pagbabago, hindi ba? Para naman sa mga miyembro ng GSIS, ang mga bagong patakaran ay nagdadala ng mas malaking kalayaan at mas mataas na benepisyo, lalo na sa mga naapektuhan ng lumang cohabitation rule at survivorship pension cap na ating tatalakayin ng detalyado mamaya. Ang 12,000 na halaga ay kinakatawan ng pinagsanib na halaga ng mga pagtaas na matatanggap sa loob ng 1 taon. Ito ay ang karagdagang halaga na matatanggap ng isang pensyonado kumpara sa kanilang dati ng pensyon, partikular para sa mga nasa mas mababang bracket ng pensyon na direktang makikinabang sa mga reforma. Pag-usapan natin ng mas malalim ang SSS Pension Reform. Ayon sa pinakabagong kumpirmasyon ng Social Security System, ang 10% na taunang pagtaas ay naaangkop sa lahat ng retirement pensioners at disability pensioners na kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon. Hindi ito nangangailangan ng bagong aplikasyon. Automatiko itong ilalapat sa inyong buwanang bayad. Paano ito kinakalkula? Narito ang isang halimbawa. Sabihin nating si Lolo Ramon ay kasalukuyang tumatanggap ng 4,000 bawat buwan bilang kanyang SSS retirement pension. 2025, 4,000 plus 10% or 4,400 bawat buwan. 2026, 4,400 plus 10% or 4,000 or 40 bawat buwan. 2027, 4,240 plus 10%, 5,324 bawat buwan. Sa loob ng 3 taon, ang pensyon ni Lolo Ramon ay tumaas ng 1,324 bawat buwan o halos 15,088 na karagdagang kita bawat taon sa 2027. Ito po ang kapangyarihan ng compounded na pagtaas. Para naman sa mga survivors, ang mga asawa, anak o magulang na umaasa sa pensyon ng isang pumanaw na miyembro, ang pagtaas ay 5% bawat taon. Bagamat mas mababa ito kumpara sa retirement pensioners, ito ay malaking tulong pa rin lalo na para sa mga byuda at byudo na walang ibang pinagkukunan ng kita. Sino ang kwalipikado? Lahat ng kasalukuyang SSS retirement pensioners, lahat ng SSS disability pensioners, mga survivors na tumatanggap ng SSS survivorship pension, dapat ay updated ang inyong ACOP, Annual Confirmation of Pensioners. Tatalakayin natin ito mamaya mga kababayan. Hindi lamang ang mga miyembro ng SSS at GSIS ang nakikinabang sa mga pagbabagong ito. Ang ating mga indigent senior citizens, ang ating mga lolo at lola na walang ibang pensyon o regular na kita, ay mayroon ding magandang balita. Ang DSWD Social Pension Program
ay nagdoble ng buwanang tulong mula sa dati ay 500 bawat buwan patungo sa 1,000 bawat buwan. Bagamat ito ay mukhang maliit para sa isang matandang walang ibang kinikita, ang 1,000 bawat buwan ay maaaring makatulong sa pagbili ng gamot, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sino ang kwalipikado sa DSWD Social Pension? Mga senior citizen na 60 taong gulang pataas, mga walang regular na buwanang pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang ahensya, mga classified bilang indigent o mahirap ayon sa assessment ng DSWD, mga naninirahan sa komunidad, hindi sa mga institusyon o paaralan. Paano mag-apply? Pumunta sa inyong lokal na DSWD office o sa tanggapan ng inyong barangay magdala ng valid ID na nagpapatunay ng edad, birth certificate, senior citizen ID, isumite ang social pension application form, maghintay ng assessment mula sa DSWD social worker. Kapag naaprubahan, ang bayad ay karaniwang ibinibigay quarterly o bawat 3 buwan. Ang programang ito ay isang patunay na ang pamahalaan ay nagmamalasakit sa ating pinakanangangailangan na mga matatanda. Kaya kung may kilala kayo na lolo o lola na kwalipikado, tulungan ninyong i-apply sila. Ito ay isa sa pinaka-exciting na programa para sa ating mga nakatatanda. Ayon sa Expanded Centenarian Act, ang mga senior citizen na umabot sa espesyal na mga edad ay tatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Ang mga cash gift ay ibinibigay sa mga sumusunod na edad: 80 taong gulang, 10,000 cash gift; 85 taong gulang, 10,000 cash gift; 90 taong gulang, 10,000 cash gift; 95 taong gulang, 10,000 cash gift; 100 taong gulang, centenarian, espesyal na pagkilala at benepisyo mula sa Office of the President. Ito ay isang magandang paraan ng pamahalaan upang kilalanin at ipagdiwang ang mahabang buhay ng ating mga matatanda. Ang bawat 10,000 ay maaaring gamitin ng ating mga lolo at lola para sa kanilang mga pangangailangan, gamot, pagkain, o maging isang espesyal na selebrasyon kasama ang pamilya. Paano makuha ang cash gift? Makipagkoordinasyon sa inyong Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, sa inyong munisipyo o lungsod maghanda ng birth certificate at senior citizen ID. Ang OSCA ay magsusubmit ng listahan sa Office of the Solicitor General para sa pagpoproseso. Ang bayad ay karaniwang ibinibigay sa pamamagitan ng Land Bank or DBP check. Kaya mga kababayan, kung ang inyong lolo o lola ay malapit na sa 80, 85, 90 o 95 taong gulang, simulan na ninyong ihanda ang mga dokumento. Para sa ating mga miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS, mga guro, pulis, sundalo, at lahat ng government employees, may 2 mahahalagang pagbabago na dapat ninyong malaman. Una, pag-aalis ng cohabitation rule. Dati, ang isang byuda o byudo na nagsimulang mamuhay kasama ang bagong kasama ng hindi kasal ay mawawalan ng kanilang survivorship pension. Ito ay isang patakaran na nagdulot ng malaking kahirapan at kalungkutan sa maraming pamilya. Ngayon, ang GSIS ay inalis na ang cohabitation rule. Nangangahulugan ito na kahit ang isang byuda o byudo ay may bagong kasama, hindi na maaalis ang kanilang survivorship pension. Ito ay isang malaking tagumpay para sa mga naapektuhan ng lumang patakaran, at ito ay nagbibigay ng mas malaking kalayaan at dignidad sa ating mga nakatatanda. Pangalawa, pag-aalis ng survivorship pension cap. Dati, may limitasyon o cap ang halaga ng survivorship pension na maaaring matanggap ng isang miyembro. Halimbawa, kahit gaano kalaki ang naiambag ng isang government employee sa GSIS, may maximum na halaga lamang ang maaaring matanggap ng kanyang pamilya pagkamatay niya. Sa bagong patakaran, inalis na ang cap na ito. Nangangahulugan ito na ang mga pamilya ng mga government employees ay makatatanggap ng mas mataas at mas makatarungang survivorship pension batay sa aktwal na kontribusyon ng kanilang mahal sa buhay. Ito ay isang makasaysayang tagumpay para sa lahat ng government workers at sa kanilang mga pamilya, mga kababayan, oras na para sa isang napakahalagang babala. Habang lumalabas ang mga tunay na magagandang balita tungkol sa ating mga benepisyo,
Lumalabas din ang mga mapanlinlang na impormasyon sa social media. Mag-ingat sa fake 6,000 plus 8,500 bonus scam. Sa nakalipas na mga buwan, maraming mga posts sa Facebook at iba pang social media platforms ang nag-aangkin na may 6,000 at 8,500 na espesyal na bonus para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners. Ang mga post na ito ay may kasamang mga link na nagtatanong ng inyong personal na impormasyon tulad ng SSS number, GSIS number, bank account details at password. Ito ay peke. Ito ay scam. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman magtatanong ng inyong password o full bank account number sa pamamagitan ng social media, text message o email. Kung may nakita kayong ganitong post, huwag i-click ang link, huwag ibigay ang inyong personal na impormasyon at i-report agad sa opisyal na pahina ng SSS o GSIS. Paano malaman kung tunay ang isang anunsyo? Bisitahin lamang ang opisyal na website ng SSS, www.ss.gov.ph. Para sa GSIS, www.gss.gov.ph. Tawagan ang SSS hotline 1455. Tawagan ang GSIS hotline 88474747. Protektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa mga scammer. Mga pensyonado, ito ay isang napakahalagang hakbang na hindi ninyo dapat balewalain. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay isang proseso kung saan kayo ay kailangang kumpirmahing buhay pa upang patuloy na makatanggap ng inyong buwanang pensyon. Bakit mahalaga ang ACOP? Ang SSS at GSIS ay gumagamit ng ACOP upang matiyak na ang mga benepisyo ay natatanggap ng mga tunay na may karapatang pensyonado. Kung hindi kayo makakapag-submit ng inyong ACOP sa takdang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring masuspinde. Nangangahulugang hindi kayo makakatanggap ng bayad hanggang sa makumpleto ninyo ang proseso. Paano mag-ACOP para sa SSS? Bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch na may dala ang inyong valid ID. Pumunta sa My SSS portal online kung kayo ay nakapagre-rehistro na ang ACOP ay kailangan isagawa isang beses bawat taon. Para sa mga may sakit o hindi makalabas, maaaring magpadala ng authorized representative na may special power of attorney. Paano mag-ACOP para sa GSIS? Bisitahin ang pinakamalapit na GSIS branch. Gamitin ang GSIS touch kiosks na available sa maraming locations. I-update ang inyong e-card upang magamit sa biometric confirmation. Ang mga nasa probinsya ay maaaring makipagkoordinasyon sa kanilang lokal na GSIS liaison officer. Huwag hayaang masuspinde ang inyong pensyon dahil sa isang simpleng prosesong ito. Gawin ito ngayon. Ang huling ngunit hindi pinakamaliit na paksa ay ang Portability Law, isang batas na nagbibigay daan sa mga manggagawa na pagsamahin ang kanilang mga kontribusyon sa SSS at GSIS upang matugunan ang kinakailangang bilang ng kontribusyon para sa pensyon. Ano ang ibig sabihin nito? Halimbawa, si Ate Maria ay nagtrabaho bilang private employee ng 10 taon at nag-ambag sa SSS. Pagkatapos, siya ay naging government employee ng 5 taon at nag-ambag sa GSIS. Sa ilalim ng Portability Law, maaari niyang pagsamahin ang 15 na taon ng kontribusyon upang maabot ang minimum na kinakailangan para sa pensyon. Sino ang nakikinabang? Mga manggagawa na nagtrabaho sa parehong pribado at gobyerno, mga OFW na bumalik at nagtatrabaho sa gobyerno, anumang miyembro na may kontribusyon sa parehong SSS at GSIS. Paano mag-apply? Makipag-ugnayan sa SSS or GSIS depende sa kung saan kayo hihiling ng pensyon. Magdala ng service records mula sa parehong employer, isumite ang Portability Law Application Form. Ang ahensya ay makikipagkoordinasyon sa isa't isa upang i-verify ang inyong mga kontribusyon. Ang batas na ito ay nagbubukas ng pinto para sa mas maraming Pilipino na maaaring makakuha ng pensyon kahit ang kanilang trabaho ay nahahati sa pagitan ng pribado at gobyerno. At iyon na po ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa 12,000 pension boost at lahat ng magagandang benepisyo ngayong Abril 2026. Mga kababayan, ang mga benepisyong ito ay para sa inyo, para sa inyong matagal na paglilingkod at sakripisyo. Huwag hayaang mawala ang mga ito dahil sa kawalan ng impormasyon. Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Maaaring may lolo, lola o magulang silang lubos na makikinabang.
I-subscribe na sa aming channel at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated. Mahal namin kayo, maraming salamat, at nawa ay palaging pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Paalam.